mga mararanasan po natin ngayon hanggang sa mga susunod pong mga araw. Nasa linya po natin si Sir Hener Kitlo, isa pong weather forecaster. Magandang gabi po sa inyo, Sir Hener. Welcome po sa ating program, sir. Yes, maraming salamat kasamang Marian. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po sa lahat. Masanto siya kapusan. Labi, at sikay namin. Kabalayan ko mga Pangasinan. Thank you po sa muli oras po ninyo, Sir Hener, sa ngayon na maipaliwanag po sa atin at sa mga nakatutok po itong nararanasan pa rin po nating mga ngayon sa mga po ng panahon. At karamihan nagtatanong po sa ngayon, Sir Hener, kung bakit nakakaranas tayo ng kuminsan parang hihina na and then biglang bubugso po ng malakas na or matinding pag-ulan po, sir. Yes, tama po yun. Ito po yung karakteristik talaga ng habagat. Ang maganda lang po sa ngayon ay wala pong bagyo na nakakaapekto sa ating bansa. Ganun po talaga yung habagat. Ulan ng malakas, and then maaaring titigil, and then mamaya ulit, mayroon na naman tayong mararanasan na malakas na pag-ulan. So, mabilis po kasi yung paggalaw ng kaulapan. Unang-una po kasi, mayroon pong bagyo pero nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papunta na po ito, palapit na po ito ng Taiwan. So wala po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung humahatak o nagpapalakas sa habagat. So ito po yung dahilan kung bakit ngayon, hindi lang po sa Pangasinan, buong Northern Luzon, Central Luzon, hanggang dito po sa Southern Luzon at sa may western side ng Visayas, tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na nararanasan. Okay. At eto, sir, hanggang anong araw pa po mararanasan? Bukas ba ganito pa rin yung maaring asahan natin, sir, na parang bugso or lakas po ng ulan or may medyo konting paghina na po, sir? Ay, ini-expect po natin kasi kung hindi magbabago yung galaw ng bagyong si Dolphin, Opo. baka bukas pa po ng hapon o gabi ito maglalandfall sa may parting China. So, ibig sabihin po, pag naglandfall po ito, hihina na po yung hatak niya sa habagat. So mula po ngayon hanggang bukas, patuloy pa rin po yung mga pag-ulan na mararanasan natin dulot ng habagat sapagkat ang bagyong si Dolphin ay patuloy pa rin pong hahatak ng habagat. Subalit pagdating ng Lunes ng hapon hanggang gabi, hanggang Martes, maaaring magkaroon na po ng pagbabago. Maaaring mag-improve na po yung pag-ulan natin dahil nasa mainland China na po itong bagyong si Dolphin. Ibig sabihin yan, unti-unti na rin po itong hihina. Okay po. Dito naman po, Sir Hener, sa baka pwede nyo rin po nga paliwanag po, dagdag sa ating po nga mga kababayan po sa Pangasinan. Dahil may naglalabas po from time to time po ang PDRMO ng Pangasinan po regarding po dito sa yellow warning level. And yung iba parang, ayun, kapag nababasa or naririnig po yung salitang warning, para medyo kinakaba. Pero ano po ba ibig sabihin, sir, kapag ito po nakataas po sa yellow warning level po, isang lugar o probinsya po? So, dalawa po yung rainfall warning na nilalabas. Una po, pag sinabi natin yung rainfall warning advisory, ito po yung 24 hours. Kadalasan po niyan nilalabas po kaninang alas 5 ng hapon and then mamayang alas 11 ulit. So, kung makikita nyo po yung warning doon, mula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. So, 24 hours po yan or 12 hours po yung pagbibigay nila ng advisory. Ngayon naman, nagbibigay din po ng advisory, yun naman pong ating Doppler radar. Pag may nakita po na mga pag-ulan, kunyari po, ang nakita po sa kaulapan ay mga 15 millimeters ang maaaring ibabagsak na ulan, gagawin po nila na yellow warning. Pag lumagpas naman po ng 15 millimeters, gagawin naman po nilang orange. Pag above 30 millimeters naman po yung pag-ulan, nasa red warning na yon. Ibig sabihin yon, umulan na ng above 30 millimeters and then may paparating pa. Ganun din po yung yellow warning. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pag-ulan na nasa 15 millimeters and then may paparating pa na 15 millimeters na ulan. So, hanggang yellow warning lamang yun dahil nakita po nila sa Doppler radar na maaring umabot ng 15 millimeters lamang yung ulan na mararanasan. Pero yung 15 millimeters, heavy to intense na yon. So, isipin nyo na lang kung yung yellow ay heavy to intense. Ano pa kaya yung above 30 millimeters na ulan? Okay po. So, sa kasalukuyan naman po, Sir Hener, base po dito sa, syempre, pagtatanong po ng mga kababayan po natin, earlier ng next week, pwede na rin po kaya, sir, na ayun, medyo magkaroon na tayo ng maaraw na panahon by next week po, kung sakali, sir?
May posibilidad na once na nalusaw itong bagyong si Dolphin ay mas Mm. improved weather na po tayo. Kaya lang po, kanina pong 2:00 ng hapon naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Kung makikita niyo po yung satellite na nilabas po nila, may panibagong LPA. Malapit po Mm. sa Philippine Area of Responsibility dito po sa Pacific Ocean at yung nakalagay po doon ay kulay pula na. Ibig sabihin within 24 hours ay magiging bagyo na po ito. Ngayon, imo-monitor natin yon kung saan ba ang kilos nitong LPA na 'to o kung sakali mang maging bagyo. Kung papasok ba sa ating Philippine Area of Responsibility o kaya ay lalabas po ito. Kasi once na naging bagyo ito at papasok, lalo pa ring mawawala nga si Dolphin kaso may panibago na naman na bagyo na maghahatak. Maganda sana kung ito'y papalayo na sa ating bansa. Pero sa ngayon, dahil LPA pa ito, hindi pa natin ma-define talaga yung galaw niya. Pero may mga numerical models o may mga data tayong nakukuha na ang nasabing bagong LPA ay maaaring lalayo o papalayo sa ating bansa. Pero kailangan pa rin monitor natin yan kasi maaari pa rin siyang hatakin nitong bagyong si Dolphin. Mm. Okay. Pero sir, yung mga naranasan po kahapon and nung gabi po kahapon din, ano yun sir, yung mga na-experience pong mga pagkulog, cause po ba yun ng buntot po ng bagyo or etong epekto po ng habagat pa rin sir? Actually, kombinasyon na yun eh. Kasi kahapon from Bagyong Maymay, nalusaw siya into LPA. Kahit Opo. na LPA po ito, so nakakalakas pa rin to, may mga kulapan pa rin to at nahahatak na rin pa rin niya yung habaga. So yung nangyari po, yung mga pagulan na naranasan po kahapon sa Pangasinan o sa Northern Luzon o sa Central Luzon, lalong-lalo na yung western side, epekto po, combined effect na po yan ng habagat at saka yung low pressure area. Okay po. So, Sir Hener, yun lang po muna sa ngayon, mga dagdag na lang po siyempre na mga reminders pa po or paalala po sa ating po mga kababayan sa Pangasinan, dito po sa nararanasan pa rin po natin epekto ng habagat po. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasama Marian. Mga Mm. kababayan, mamaya pong 8:00, magbibigay po ng update sa Doppler radar yung mga kababayan natin sa Northern Luzon at Tugigaraw. Makikita po doon kung anong kulay ang maaring magdulot ng pag-ulan. Ibig sabihin ng sinasabi ko, pwedeng yellow warning, pwedeng orange warning. Ito pong 8:00 ng gabi, magbibigay po sila ng warning. So makikita po natin doon kung aling mga lugar ang makakaranas ng mga pag-ulan. Samantalang mamayang 11 naman, yun naman po yung rainfall advisory. So malalaman natin in 24 hours kung magpapatuloy pa rin po yung mga ulan. Ibig sabihin, kailangan po lagi nating malalaman yung mga update para makapaghanda po tayo. Maraming salamat po at magandang gabi sa lahat. Maraming salamat din po, Sir Hener, at magandang gabi. Ayun, mag-iingat po kay Sir.